Ganito ang buhay ko dito sa South Korea bilang isang OFW na factory worker. Kailangan nating harapin ang hirap para maabot natin ang ating mga pangarap. Bilang isang OFW, kailangan talaga natin magtanim ng sipag para pagdating sa tamang panahon ay meron tayong anihin na magandang kinabukasan. Buti na lang yung company na napasukan ko ay libre merinda kaya nakakabawi tayo sa pagod ng katawan at nakadagdag ng lakas. Tara mga badi, balik trabaho tayo. May ngadlaws yung tanan mga badi, this is yours ang inyong lingkod, Peace Dakol TV ng South Korea. Nung nasa Pilipinas pa ako, hindi po pumasok sa isip ko ang pagkukurya o pag-iibang bansa. Kasi feel ko hindi ko kayang mawalay sa pamilya ko at lalo na sa mga anak ko. Dahil nga sa hirap ng buhay ko sa Pilipinas dahil isa lang po akong kabos. Naghanap ako ng way para hindi matulad ang mga anak ko sa bandang huli. Sa mga naranasan kong pamumuhay na sobrang gipit sa buhay. Double kayod yung trabaho ko sa Pilipinas. Isa po akong promodizer sa mall. Pag ako na may rest day sa aking trabaho ay hindi po ako nagre-relax sa balay, nagmamasahero po ako gamit ang motorsiklo. Kailangan ko magdubol kayod dahil nga sa hirap ng buhay at lalo na maliliit pa yung anak ko at the time. Sobrang double kayod talaga ang ginagawa ko noon mga badi. Dahil nga ho, mahal pa yung mga pilihin, lalo na yung diaper at saka panggatas pang bata. Kahit na triple kayod ang ginagawa ko dati mga badi ay hindi pa rin sapat sa mga pangangailangan namin. Kaya nung time na yun, dasal at paniniwala ko lang sa Panginoon, nagabayan niya ako sa hirap ng buhay na naranasan ko. Dahil inisip ko yung future ng aking mga anak sa bandang huli. Kung paano ko sila mabibigyan ng magandang buhay at sa kanilang mga pangangailangan, lalo na pang edukasyon kung ganun lang yung trabahong sistema ng aking pamumuhay. Kaya nung time na yun, naisipan kong mangibang bansa dito sa South Korea dahil ang South Korea ay napakalaking opportunity para sa ating mga mahihirap. Alam naman natin napakasakit tuwanan yung ating mga anak at mga mahal natin sa buhay. Kahit napakasakit, kailangan talaga natin magsakripisyo para sa magandang kinabukasan na ating mga pamilya at mga mahal sa buhay. Kung meron tayong mga pangarap kung paano natin iahon yung ating mga naranasang paghihirap sa buhay, wala sa ibang tao kundi na sa ating kanya-kanyang mga kamay at paa at gabay ng Panginoon. Kaya sa lahat nating mga aspirant na napa sa Pilipinas na tulad nyo ako noon na napakahirap sa buhay, ay suggest sa inyong lahat mga badi na ang South Korea isa sa nagpabago ng aking buhay. Noong nasa Pilipinas pa ako, simple lang po yung aking mga pangarap kung sakaling ako'y makapagtrabaho dito sa South Korea bilang isang factory worker, makapagbili ng bahay at makapagtayo ng tindahan na sari-sari store, magtabi ng pera para sa ating mga anak sa kanilang pang-edukasyon na gastusin. Dahil pag tumanda na tayo at hindi na natin kayang magtrabaho ay meron po tayong naipon na pera para sa kanilang pag-aaral. Kaya ngayon thanks God ako sa Panginoon dahil binigay niya sa akin yung aking hinihingi sa kanya ang makapagtrabaho dito sa South Korea bilang isang factory worker. Hirap man o pagod, dugo at pawis ang aking puhunan. Ito'y aking kakayanin at titiisin para maibigay ko sa kanila ang magandang kinabukasan sa darating na araw.